Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 16 pataas at nakatanggap na ng social pension o kaya naman ay naghihintay pa ng inyong benepisyo, meron akong mahalagang balita na kailangan ninyong malaman ngayong araw na ito. Maraming seniors ang hindi nakakaalam na meron ng pagbabago sa Universal Pension Program. At dahil dito, libo-libong matatanda ang napapalampasin ng kanilang karapatang makakuha ng dagdag na pera. Ito ay hindi biro mga kapatid. Ang 6,200 na universal pension ay nagsimula ng ipatupad. At kung hindi ninyo alam ang tamang proseso kung paano mag-apply at kung sino ang qualified, baka maulit lang ang nangyari nung nakaraang taon kung saan mahigit 40,000 seniors ang hindi nakakuha ng kanilang social pension dahil sa kulang na dokumento o mali ang pagkakaintindi sa requirements. Ako ay nakakausap ko ang ilang senior citizens sa aming barangay at nakakalungkot na marami sa kanila ay nalilito pa rin. May isa kong kapitbahay si Lola Nena, 67 years old. Akala niya ay automatiko na lang dadating ang pera sa kaniyang account pero huli na niyang nalaman na may kailangan pala siyang i-submit na birth certificate at valid sa DSWD office. Nang pumunta siya, sarado na ang deadline kaya nawala ang kanyang 6,200 para sa buong taon. Ayoko pong mangyari ito sa inyo kaya makinig kayo ng mabuti dahil ipapakita ko sa inyo ang bawat detalye, bawat requirement at bawat hakbang para makuha ninyo ang inyong karapatang benepisyo. Ano ba talaga ang universal pension na ito at bakit mahalaga ito sa ating mga seniors? Una sa lahat, ang 6,200 na ito ay hindi parehong pensyon mula sa SSS or GSIS. Ito ay social pension na ibinibigay ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga indigent seniors. Ibig sabihin iyong mga matatandang walang regular na kita, walang pension mula sa SSS, GSIS o iba pang retirement program at nabibilang sa mahihirap na pamilya. Ang programa na ito ay nagsimula noong 2011 under Republic Act 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act. Pero ang problema, hindi lahat ng qualified ay nakakapag-apply dahil kulang ang information drive at maraming seniors ang takot o nahihiya pang lumapit sa government offices. Ngayon, ang 6,200 ay hindi isang beses na bigay lang, ito ay quarterly payment. Ibig sabihin 50 kada 3 buwan o 500 bawat buwan kung i-compute ninyo, hindi ito malaki. Pero sa mga seniors na walang ibang pinagkakakitaan, ito ay na makalaking tulong para sa gamot, pagkain at pang-araw-araw na pangangailangan. Ang problema maraming seniors ang naghihintay ng lumps na 6,200 sa isang beses kaya nagugulat sila kung bakit 150 lang ang natatanggap. Kaya mahalaga na maintindihan ninyo ang payout schedule para hindi kayo maguluhan o mag-expect ng mali. Sino ba ang qualified para sa social pension na ito? Ito ang pinaka-importante. Hindi lahat ng seniors ay makakakuha ng 6,200. Kailangan ay 60 years old pataas kayo. Kailangan ay indigent o mahirap. At kailangan ay wala kayong regular na pension mula sa SSS, GSIS, AFP-SLI o iba pang retirement fund. Paano naman nila nalalaman kung indigent kayo? Dito papasok ang mahalagang dokumento na tinatawag na Certificate of Indigency mula sa inyong barangay. Ito ay libreng kukunin sa barangay hall at kailangan lang ninyong magpakita ng proof na wala kayong regular na kita. Kung mayroon kayong anak na nagpapadala ng pera, hindi ito counted as regular income kaya qualified pa rin kayo. Pero kung meron kayong SSS pension na 5,000 bawat buwan, sorry po, hindi na kayo pwedeng makakakuha ng social pension dahil may existing retirement benefit na kayo. Ito ang palaking pagkakaiba na dapat maintindihan. Maraming seniors ang nagtatanong, pwede ba akong makakuha ng both SSS at social pension? Ang sagot ay hindi dahil ang social pension ay para lang sa mga walang ibang pensyon. Pero may exception dito. Kung ang inyong SSS pension ay below F500 bawat buwan, mayroon kayong karapatang mag-appeal sa DSWD para makakuha ng dagdag na tulong. Pero kailangan ninyo ng supporting documents at medical certificate kung may sakit kayo. Paano naman ang proseso ng pag-apply? Narito ang step-by-step na dapat ninyong gawin para masiguradong makukuha ninyo ang inyong 6,200. Una, pumunta sa inyong barangay hall at humingi ng Certificate of Indigency. Dalhin ninyo ang inyong birth certificate o any valid ID na may petsa ng kapanganakan. Kung wala kayong birth certificate, kumuha ng late registration of birth sa PSA. Pero ito ay medyo matagal, kaya maaga kayong umaksyon. Pangalawa, pagkatapos makuha ang indigency certificate,
pumunta sa DSWD office sa inyong city o municipality. Dalhin ninyo ang indigency certificate, senior citizen ID at proof of residency tulad ng barangay certificate or electric bill. Pangatlo, fill up ang application form para sa social pension program. Ang DSWD staff ay tutulong sa inyo kung hindi kayo marunong sumulat o bumasa. Pangapat, antayin ang validation process. Ang DSWD ay mag-check kung qualified nga kayo at ito ay tumatagal ng 2 hanggang 3 buwan. Panglima, kapag approved kayo, magre-rehistro kayo ng payout mechanism. Mayroon kayong 2 option. Cash card na ibibigay ng DSWD o payout sa designated payout center. Maraming seniors ang mas gusto ang cash card dahil mas convenient at hindi na kailangan pumila sa payout center. Pero ang problema sa cash card, kailangan ninyong alamin ang PIN at kung paano mag-withdraw sa ATM. May kilala akong lola na nakatanggap ng cash card pero hindi niya alam ang PIN kaya hindi niya na-claim ang pera niya for 6 months. Ang DSWD ay nag-provide ng orientation kaya wag kayong mahihiya na magtanong kung paano gamitin ang card. Kailan naman ang payout schedule ng 6,200 social pension? Ito ay quarterly. Ibig sabihin 4 na beses sa isang taon. Ang first quarter ay January to March. At ang payout ay usually sa April. Ang second quarter ay April to June. At ang payout ay usually sa July. Ang third quarter ay July to September at ang payout ay usually sa October. Ang fourth quarter ay October to December at ang payout ay usually sa January ng susunod na taon. Pero ang problema, hindi pare-pareho ang payout date sa lahat ng lugar. Depende sa inyong city o municipality, minsan delayed ang payout dahil sa budget allocation o administrative issues. Kaya importante na regular kayong makipag-ugnayan sa DSWD, office o sa barangay para malaman ang exact payout date. Maraming seniors ang pumupunta sa payout center ng walang abiso tapos wala pang pera kaya sayang lang ang pamasahe at pagod. Ang aking advice, hintayin ninyo ang text message or announcement mula sa DSWD o barangay bago kayo pumunta. Kung wala kayong cellphone, magtanong sa barangay captain o sa mga kasama ninyong seniors na regular na pumupunta sa barangay hall. Mayon bang posibilidad na mabawasan o makancel ang inyong social pension? Oo, meron. At ito ay napakahalagang malaman para hindi kayo mabigla. Una, kung namatay ang senior na nakareceive ng social pension, automatic na titigil ang payout. Ang problema, may mga pamilya na patuloy na kinukuha ang pera kahit patay na ang senior at ito ay illegal. Kung nahuli kayo, pwede kayong makulong at obligadong ibalik ang lahat ng kinuha ninyong pera. Pangalawa, kung nagkaroon na kayo ng regular pension mula sa SSS, GSIS o iba pang source, kailangan ninyong i-report ito sa DSWD para ma-remove kayo sa listahan ng social pension beneficiaries. Kung hindi ninyo i-report at mabooking kayo, pwede kayong managot at ibalik ang lahat ng natanggap ninyong pera. Pangatlo, kung lumipat kayo ng address at hindi ninyo ini-update sa DSWD, pwedeng masuspend ang inyong payout. Kailangan ninyong mag-submit ng updated barangay, certificate at proof of residency sa bagong address. Pang-apat, kung may complaint laban sa inyo na may ibang source of income o hindi kayo qualified, mag-conduct ang DSWD ng investigation at kung proven na hindi kayo dapat makakuha, titigil ang inyong pensyon at pwede kayong idemanda. Kaya importante na honest kayo sa lahat ng information na ibibigay ninyo. Ano naman ang mga hidden benefits o dagdag na tulong na pwedeng ninyong makuha aside from 6,200 social pension? Ito ang hindi alam ng maraming seniors. Una, lahat ng seniors na may senior citizen ID ay may karapatang makakuha ng 20% discount at VAT exemption sa medicines, medical services, restaurants, hotels at transportation. Pero maraming seniors ang hindi nag-e-exercise ng karapatan na ito dahil nahihiya o hindi nila alam. Pangalawa, ang DSWD ay may additional programs tulad ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS kung saan pwede kayong makakuha ng emergency, cash assistance kung may hospitalization, patay na kamag-anak o iba pang emergency. Pangatlo, ang PhilHealth ay may senior citizen, program na libreng consultation at hospitalization para sa qualified seniors. Pang-apat, ang local government units ay may sariling senior citizen benefits tulad ng libreng maintenance medicine, libreng check-up at cash gift sa birthday o Pasko. Pero ang problema, hindi nag-a-announce buong LGU yung mga benepisyong. Ito kaya kailangan ninyong aktibo na lumapit sa Office of the Senior
Citizens Affairs o OSCA sa inyong city para malaman ang lahat ng available benefits. May kilala akong senior na nakakuha ng libreng cataract operation, libreng dentures at libreng wheelchair mula sa LGU. Pero kailangan niya munang mag-apply at maghintay ng schedule. Paano naman ang tax implications ng 6,000 to 200 pension? Good news para sa inyo. Ang social pension ay tax-exempt. Ibig sabihin walang BIR tax na kailangang bayaran. Pero kung meron kayong iba pang income tulad ng rental property o business, kailangan ninyong mag-file ng income tax return. At ang social pension ay hindi counted as taxable income. Ang SSS at GSIS pension naman ay may withholding tax pero ang social pension ay wala. Kaya kung mayon kayong tanong tungkol sa tax, lumapit sa BIR office o magtanong sa accountant para sure ano ang mga tips para sa efficient na pag-claim ng inyong social pension at para maiwasan ng scams. Una, huwag kayong magbabayad sa sino ang nag-aalok na tumulong sa application ninyo kapalit ng pera. Ang DSWD services ay libre at walang kailangang bayaran. Maraming scammers ang nag-aalok ng fast processing, kapalit ng 500 o 1,000 pero ito ay scam. Pangalawa, huwag ninyong ibigay ang inyong cash card o PIN sa ibang tao kahit na kamag-anak ninyo. May mga kaso na ang mga kamag-anak ay nag-withdraw ng pera ng senior nang walang paalam. Pangatlo, i-update ninyo ang inyong contact information sa DSWD para makatanggap kayo ng text message o abiso tungkol sa payout schedule. Pang-apat, kung may problema sa payout o delayed ang pera, lumapit agad sa DSWD office o sa barangay para mag-follow up. Huwag kayong mahihiya dahil karapatan ninyo ito. Pang-lima, mag-join sa senior citizen organization o federation sa inyong barangay para updated kayo sa lahat ng balita at benefits. Maraming seniors ang natutulungan ng federation sa pag-apply at pag-claim ng benefits. Ano naman ang gagawin kung denied ang inyong application? Una, humingi ng written explanation mula sa DSWD kung bakit kayo denied. Mayroon kayong karapatang malaman ang dahilan. Pangalawa, kung ang dahilan ay kulang na dokumento, kumpletuhin ninyo ito at mag-reapply. Pangatlo, kung ang dahilan ay may existing pension kayo pero ito ay below 1,500, pwede kayong mag-appeal at mag-submit ng certified true copy ng inyong SS or GSIS pension stub. Pang-apat, kung naniniwala kayo na may error ang DSWD sa validation, pwede kayong mag-file ng complaint sa DSWD Central Office or sa Office of the Ombudsman. Panglima, humingi ng tulong sa PAO o Public Attorney's Office kung kailangan ninyo ng legal assistance. Mga kababayan, ang 6,200 social pension ay hindi malaking halaga. Pero para sa mga seniors na walang ibang pinagkakakitaan, ito ay napakalaking tulong. Ang importante, alam ninyo kung paano mag-apply, kung sino ang qualified, kailan ang payout at paano protektahan ang inyong karapatan. Huwag ninyong palampasin ang deadline ng application at huwag kayong mahihiya na lumapit sa DSWD o sa barangay para humingi ng tulong. Dapat karapatan ninyo bilang senior citizen ng Pilipinas. Maraming seniors ang namatay na hindi nakakuha ng kanilang benepisyo dahil sa kawalan ng information at ayoko na mangyari ito sa inyo. Kaya i-share ninyo ang information na ito sa inyong mga kakilalang seniors, sa inyong mga kapitbahay, sa inyong mga kamag-anak na pataas. Sama-sama nating tulungan ang bawat senior na makuha ang kanilang karapatang benepisyo. Kung mayroon kayong tanong o katanungan, lumapit sa DSWD hotline sa barangay o sa Office of the Senior Citizens Affairs. Huwag kayong magatubiling magtanong dahil trabaho nila na tumulong sa inyo. At higit sa lahat, alagaan ninyo ang inyong kalusugan. Kumain ng tama, uminom ng gamot at mag-exercise para mas matagal pa ninyong magamit ang pensyon ninyo. Salamat sa pakikinig at sana ay nakatulong ang information na ito. Pagpalain kayo ng Diyos at mabuhay ang ating mga senior citizens. So,